Saan ka ba nanggaling na malas at pulubing babae ka at napadpad pa sa pamilya namin? Pirmahan mo na to at lumayas ka na. Sigaw ng biyenan niyang si Aling Dolores habang inihahagis sa mukha ni Clara ang mga papeles ng annulment kung saan nakasulat na 0 pesos ang matatanggap niyang danyos. Maging ang asawa niyang si Marco ay ngumisi pa at sinabing, "Masyadong malaki ang agwat ng antas natin sa buhay bago siya itaboy palabas sa gitna ng malakas na ulan." Ngunit sa sandaling malaman nilang ang manugang na kanilang minaliit ay ang tunay na may-ari ng 10 gusali sa Bonifacio Global City, ang buong pamilya Sandoval ay babalutin ng sindak at katatakutang hindi nila sukat akalain. Sa loob lamang ng isang araw, nagkapalit ang posisyon ng api at ng nang-aapi. Nais niyo bang malaman ang buong kuwento sa likod ng malupit na paghihiganting ito? Bago tayo magsimula, ang libreng pagpindot sa subscribe, like at notification bell ay malaking tulong para sa ating tambayan ni Ate Ganda. Mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig ngayon. Ating simulan na ang kwento. Bumuhos ang malamig na ulan sa mga balikat ni Clara Reyes habang papalabas siya ng Hall of Justice. Mahigpit niyang niyakap sa dibdib ang luma niyang bag na bakbak na ang balat habang maingat siyang bumababa sa hagdanan. Sumunod sa kanya si Aling Dolores na maingay na ipinapatunog ang takong ng sapatos nito bago walang awang tinulak si Clara. Hinarangan ni Dolores ang daraanan ni Clara at sinimulan itong alipustahin. "Hoy, babaeng walang kuwenta, siguro masayang-masaya ka na ano?" Sa wakas, natanggal na rin ang malas na nakabara sa magandang kinabukasan ng anak ko. Sigaw ni Aling Dolores habang iwinawasiwas ang maruming tubig mula sa sahig patungo sa mga paa ni Clara. Hindi man lang nagawang alisin ni Clara ang basang buhok na dumidikit sa kanyang mukha. Tulala lamang siyang nakatingin sa bag niyang bumagsak sa sahig. Sa tabi niya, kinuha naman ni Marco ang mamahaling lighter at sinindihan ang kanyang sigarilyo bago tumalikod. "Ma, nakakahiya, nasa labas tayo. Bakit ka ba nag-iiskandalo? Pumirma na tayo, kaya wala na tayong pakialam sa kanya." Inis na sabi ni Marco habang ibinubuga ang usok ng sigarilyo sa direksyon ni Clara. Lalo namang nilakasan ni Aling Dolores ang kanyang boses para makuha ang atensyon ng mga tao habang mahigpit na nakakapit sa braso ng anak. "Anong wala tayong pakialam? 3 taon niyang sinimot ang yaman ng pamilya natin, magnanakaw yan. Hoy, Clara, huwag mong kakalimutan na sinabi mo mismo na hindi ka hihingi ng kahit isang kusing na danyos. Isang sumpa sa buhay ko, ang mapangasawa ka ng anak ko, galing ka lang sa pamilyang walang-wala, ni isang poste sa BGC, wala kayong pag-aari." Sabi ni Aling Dolores, bago dumura malapit sa paa ni Clara at hinila si Marco paalis. Pinulot ni Clara ang basang bag, pinunasan ito ng manggas ng kanyang damit at mahinahon na sumagot, "Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tulad ng napag-usapan, hindi po ako hihingi ng kahit isang sentimo, pero yung special clause na idinagdag ko sa kasulatan na walang sino man sa atin ang maaaring maghabol sa anumang ari-arian ng isa't isa sa hinaharap. Sana po ay tuparin ninyo yon." Humalakhak si Aling Dolores at inalog ang braso ni Marco. "Special clause? Ano namang silbi niyan? Kailangan mo munang magkaroon ng yaman bago namin maisipang nakawin yan. Tara na, Marco. Baka mahawa pa tayo sa kamalasan ng babaeng yan." Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Marco si Clara habang sumunod ito sa kanyang ina na kapamulsa. Naiwan si Clara na nakatayo sa gitna ng ulan, pinagmamasdan ng papalayong likod ng dalawa. Nagbalik sa kanyang alaala ang araw ng kanyang kasal, 3 taon na ang nakalipas, upang tuparin ang huling habilin ng kanyang lolo. Itinago niya ang katotohanang isa siyang makapangyarihang business magnate sa BGC. Palaging sinasabi ng kanyang lolo na para makita ang tunay na pagkatao ng isang tao, kailangang alisin ang pera sa usapan. Naniwala si Clara sa mga salitang iyon at tiniis ang kalupitan ng biyenan at ang panlalamig ni Marco.
Bilang isang private tutor, lahat ng kinikita niya ay ibinibigay niya kay Aling Dolores sa pag-aakalang balang araw ay ituturing din siyang pamilya, isang kahangalan. Tila walang tigil ang ulan at ang manipis na damit ni Clara ay nanlamig at dumikit sa kanyang balat. Naalala niya ang sandaling nakita niya ang mga text messages ni Marco at ng kabit nito sa pasilyo ng korte. Kailangan na nating paalisin ang pulubing yon para makalipat na tayo sa bago nating bahay. Ang isang linyang iyon ang dumurog sa puso ni Clara at ginawang galit ang 3 taon niyang pagtitiis. Muli niyang isinukbit ang basang bag at dahan-dahang naglakad patungo sa isang sulok ng paradahan. Ilang saglit pa, ang sedan na sinasakyan ni Marco at Aling Dolores ay mabilis na umalis. Tumigil si Clara sa ilalim ng silong ng isang convenience store at matagal na tinitigan ang isang lumang public payphone. Pagkatapos, tila nakapagdesisyon na, kinuha niya mula sa bulsa ang isang cellphone na 3 taon na niyang hindi binubuksan. Nang pindutin niya ang power button, umilaw ang screen at napuno ito ng daan-daang notifikasyon. Nanginginig ang mga daliri niya nang pindutin ang speed dial number 1. Mula sa kabilang linya, isang malalim at seryosong boses ng lalaki ang narinig niya. "Ma'am Chairman, kayo po ba talaga yan? 3 taon po kaming naghintay. Sabihin niyo lang po kung nasaan kayo ngayon." Nang marinig ni Clara ang boses ni Attorney David Cruz, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya alam kung luha o ulan ang tumutulo sa kanyang pisngi. "Attorney Cruz, ako to, si Clara. Nandito ako sa park, sa tapat ng Hall of Justice. Sa tingin ko, sapat na ang lahat ng ito. Ang habilin ni Lolo." Hirap na tapusin ni Clara ang kanyang sinasabi nang sumagot si Attorney Cruz sa isang nag-aalala ngunit mapagkakatiwalaang boses. "Naiintindihan ko po, ma'am. Maghintay po kayo ng 5 minuto. Huwag po kayong aalis diyan. Papunta na po ako." Pagkatapos ng tawag, umupo si Clara sa isang bench at tiningnan ang laman ng kanyang bag. Sa loob nito ay isang lumang fountain pen na nayupi matapos tapakan ni Aling Dolores kanina. Ito ang nag-iisang pen na regalo sa kanya ng kanyang lolo noong isinara nito ang kontrata para sa una nitong gusali. Kaninang umaga, habang nag-iimpake si Clara, pumasok si Aling Dolores sa kanyang kwarto at walang awang tinapakan ang pen, sinasabing, "Sayang lang ang basurahan namin sa ganitong klasing basura." Hinaplos ni Clara ang mga bitak sa pen at mariing kinagat ang kanyang labi. Ilang sandali pa, 3 itim at mararangyang limusin ang sabay-sabay na pumasok sa gate ng korte. Huminto ang mga sasakyan sa tapat ng bench kung saan siya nakaupo. Bumukas ang mga pinto at sabay-sabay na bumaba ang mga lalaking nakaitim na suit, may hawak na payong at gumawa ng isang linya. Ang unang bumaba ay si Attorney Cruz na mabilis na lumapit at yumuko sa harap ni Clara. Hinubad ni Attorney Cruz ang kanyang suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Clara. "Mahirap po ang pinagdaanan ninyo, Ma'am Chairman. Ang lahat ng kahihiyan sa loob ng 3 taon, sisiguraduhin ko pong mababayaran nila ng 100 beses. Inalalayan ni Attorney Cruz si Clara na tumayo. Nang pumasok siya sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang security guard, tila humina ang ingay ng ulan. Bago pumasok sa limusin, mataman niyang tiningnan ang direksyon kung saan nawala ang sasakyan ni Marco, Attorney Cruz, nasiguro niyo po bang nakita nila yung special clause na idinagdag ko? Yung nagsasabing walang paghahabol sa ari-arian ng isa't isa. Maingat na isinara ni Attorney Cruz ang pinto ng sasakyan at sumagot sa isang malumanay ngunit tiyak na boses. "Opo, Ma'am Chairman. Akala po nila ay pabor sa kanila kaya masaya pa silang pumirma. Dahil sa clause na yon, kahit malaman pa nila ang yaman ninyo at maghabol sila, wala silang makukuha ni isang kusing ayon sa batas." Sumandal si Clara sa malambot na leather seat at ngumiti ng malamig. Ang ngiting iyon ay hindi na ngiti ng inosenteng private tutor na laging inaapi.
Ito ay ang tingin ni Chairwoman Clara Reyes, ang tunay na may-ari ng 10 gusali sa gitna ng BGC. Nagsisimula pa lang tayo, sabi nila, pera ang pinakamahalaga sa kanila, tama? Ipapakita ko sa kanila kung paano ginagawang miserable ng pera ang isang tao. Unahin mong bilhin ng tahimik ang mga shares ng construction company na pinagtatrabahuhan ni Marco. Bilang tugon sa utos ni Clara, bahagyang yumuko si Attorney Cruz at pinaandar ang sasakyan. Ang limusin ay humarurot sa gitna ng ulan patungo sa puso ng BGC. Samantala, sa parehong oras, sina Marco at Aling Dolores ay nagdaraos ng isang malaking selebrasyon sa kanilang paboritong kainan sa kanilang lugar. Pinipilit ni Aling Dolores na anyayahan ang bawat kapitbahay na dumadaan. Hoy Maring Susan, halika rito't kumain ka ng crispy pata. Sa wakas, nakaalis na ang demonyong malas sa bahay namin. Malapit nang ikasal ang anak ko sa isang mayamang heredera. Tawa naman ng tawa si Marco sa tabi habang itinaas ang baso ng beer. Hawak-hawak niya ang litrato ng kabit niyang si Vanessa habang iniisip ang isang marangyang kinabukasan. Hindi nila alam kung ano ang laman ng lumang bag na itinapon nila sa gitna ng ulan. Tuwang-tuwa si Aling Dolores habang sinusubuan ng pagkain si Marco. Ang buong restaurant ay puno ng kanilang magaspang na tawanan at usok ng inihaw. Ngunit ang tawanan na iyon ay magiging mga sigaw ng paghihinagpis sa loob lamang ng wala pang isang araw. Habang pinagmamasdan ni Clara ang maniningning na mga ilaw ng BGC mula sa bintana ng sasakyan, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa basag na fountain pen. Lalong lumakas ang ulan sa madilim na syudad. Sa gitna ng tunog ng ulan, ang detalyado at perpektong paghihiganti ni Clara ay nagsisimula pa lamang. Sina Marco at Aling Dolores ay nagpapatuloy sa kanilang pagdiriwang, walang kamalay-malay sa kung anong itsura ng babaeng kanilang itinaboy ang haharap sa kanila kinabukasan. Si Clara ay handa nang bumalik sa kanyang kaharian upang ipakita sa kanila ang katotohanan sa pinakamalupit na paraan. Isang linggo matapos ang annulment, walang tigil ang tawanan sa isang 5-star hotel suite sa Makati. Hinahaplos ni Aling Dolores ang mga muebles na may gintong palamuti, hindi mapigilan ang paghanga. Si Marco naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling suit sa harap ng salamin, puno ng kayabangan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Vanessa Lopez na mula ulo hanggang paa ay balot sa mga mamahaling brand. Vanessa, iha, halika rito. Naku, pati paglakad ng manugang ko, pangmayaman talaga, sabi ni Aling Dolores habang kinukuha ang kamay ni Vanessa na may ngiting tila nanunuyo. Inilapag ni Vanessa ang kanyang Chanel bag sa mesa at umupo sa tabi ni Marco. Inakbayan ni Marco si Vanessa at mayabang na nagsalita. Ma, yung papa ni Vanessa, magpapatayo na naman daw ng bagong resort sa Palawan. Ibang-iba siya sa pulubing ex-wife ko, kaya pakitunguhan mo siya ng maayos. Napangiti si Vanessa nang tawaging pulubi ni Marco si Clara. Sumandal si Vanessa sa dibdib ni Marco at pabebe na nagsalita. Marco, babe, sabi ni Papa, yung regalo niya sa kasal natin ay isang commercial space sa BGC. Kaso baka kapusin daw ako sa pambayad ng mga buwis at iba pa, kaya problema ko yun. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ni Aling Dolores at tila handa nang kunin ang kanyang passbook mula sa bag. Pakiramdam niya ay biyenan na siya ng isang may-ari ng commercial space sa BGC. Para kay Marco, normal lang ang reaksyon ng ina, kaya itinaas niya ang kanyang baso ng alak. Sa parehong oras, nakatanaw si Clara sa madilim na syudad mula sa bintana ng kanyang opisina. Nakasuot ng isang eleganteng navy blue suit, binabasa niya ang ulat na ibinigay ni Attorney Cruz. Nagsalita si Attorney Cruz mula sa kanyang likuran. Ma'am Chairman, tapos na po ang investigasyon kay Vanessa Lopez. Gaya ng inaasahan, kasinungalingan po lahat na anak mayaman siya. May 3 kaso po siya ng estafa.
Si Mr. Sandoval po ay tuluyan nang nalunok ang pain niya. Inihagis ni Clara ang report sa mesa at malamig na tiningnan si Attorney Cruz. Ngumiti siya ng mapakla. Ganoon pala, mas hangal pa siya sa inaakala ko. Gusto kong malaman kung gaano kalaking pera ang makukuha ng babaeng yan kay Marco. Attorney Cruz, siguraduhin mong pati ang pera ni Aling Dolores ay mapupunta sa babaeng yan. Tumango si Attorney Cruz, naunawaan ang plano at umatras. Tumingin si Clara sa labas at naalala ang lahat ng pang-iinsultong natanggap niya mula sa kanyang mga biyenan. Naalala niya kung paano inihagis ni Aling Dolores ang sahod niya sa sahig. Wala man lang mabibili na damit si Marco sa kakarampot na perang to. Iyon ang mga salitang tumusok sa kanyang puso. Kinabukasan, pinasok ni Aling Dolores ang kuwartong tinitirhan ni Clara at isinilid sa basurahan ang mga luma niyang damit. Sinipa niya ang mga libro at mumurahing gamit ni Clara habang sinasabi kay Marco, "Hoy, linisin na natin tong buong kuwarto. Gagawin nating walk-in closet para kay Vanessa. Bakit nandito pa ang mga mabahong damit na to?" Kinuha ni Marco ang kanilang wedding album at itinapon sa basurahan. Tinapakan pa niya ang mukha ni Clara sa litrato. "Tama ka, Ma. Naaalala ko lang yung malas na babaeng yun tuwing nakikita ko tong kuwarto. Ngayong darating na ang totoong mayamang manugang, dapat sunugin na ang lahat ng basurang to." Walang awang sinira ni na Aling Dolores at Marco ang espasyong inalagaan ni Clara sa loob ng 3 taon. Itinapon nila ang mga gamit niya sa tambakan ng basura ng kanilang subdivision habang malakas na tumatawa. Mula sa malayo, may inutusan si Clara na kunan ng litrato ang lahat ng nangyayari at ipadala sa kanya. Habang tinitingnan ang gusot niyang litrato sa telepono, bumulong siya sa sarili. Hindi nila alam na hindi ang kuwarto ko ang sinisira nila, kundi ang sarili nilang buhay. Pinatay niya ang screen at tumawag sa isang real estate office sa BGC gamit ang ibang boses. Nagpanggap siyang kinatawan ng may-ari ng gusali. "Si Aling Dolores po ba? Sabi niyo po ay gustong-gusto nilang bilhin ang commercial space namin. Tumaas na po ang presyo, hindi ko lang alam kung kakayanin pa nila." Sa kabilang linya, si Aling Dolores ay hindi mapakali. Siniko niya si Marco at bumulong na kailangan nilang maging magalang sa may-ari. Magalang niyang hinawakan ang telepono. "Ay sir, kahit po tumaas ang presyo, kakayanin po namin. Ang anak ko po ay may mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya at ang mapapangasawa niya ay galing sa pamilya ng mga resort owner. Huwag po kayong mag-alala sa pera." Tumayo ng tuwid si Marco. Nagkukunwaring isa siyang team manager. Ang totoo, bagsak ang kanyang performance sa trabaho dahil sa mga kinanselang kontrata ng mga kliyente na utos pala ni Clara at malapit na siyang masuspinde. Itinago niya ito kay Aling Dolores. Samantala, si Vanessa ay nasa isang hotel bar kasama ang ibang lalaki, pinaplano kung paano nanakawin ang pera ng pamilya Sandoval. Gamit ang credit card na bigay ni Marco, umorder siya ng mamahaling alak. Ang dali lang lokohin ng nanay niya. Kaunting bola lang, ibibigay na ang buong yaman. Kapag nakuha na natin ang down payment para sa commercial space, aalis na tayo. Ngumiti si Vanessa ng tuso at binaliwala ang text ni Marco na nagsasabing, "I love you." Akala ni Marco si Vanessa ang pinakamarangal na babae sa mundo. Pauwi, dumaan siya sa isang mall. Pinili niya ang isang diamond necklace na hindi niya kailanman naisip na ibili para kay Clara sa loob ng 3 taon. Ngunit nang iabot niya ang kanyang credit card, sinabi ng sales lady na declined ito dahil lampas na sa credit limit. "Anong declined? I-swipe mo ulit. Imposibleng mangyari yan sa card ko," sigaw niya. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Wala siyang nagawa kundi gamitin ang perang nakuha niya mula sa paunang pag-withdraw ng kanilang security deposit sa apartment na tinitirhan nila ni Clara. Hindi niya naisip na ang perang iyon ay dapat niyang ibalik kay Clara.
Samantala, nagkakape si Clara kasama si Attorney Cruz sa lobby ng kanyang gusali. Ipinakita sa kanya ni Attorney Cruz sa tablet ang kontrata ng bentahan ng commercial space na bibilhin ni Aling Dolores. Nakita ni Clara ang napakalaking penalty clause sa kontrata at tumango ng may kasiyahan. Siguradong iniisip ni Aling Dolores na ito na ang magpapayaman sa kanya. Pero hindi niya alam na iyan ang magiging tanikala na magkukulong sa kanya sa isang barong-barong habambuhay. Nang ibaba ni Clara ang kanyang tasa, ngumiti si Attorney Cruz. Ayon po sa plano, Ma'am Chairman, nangutang na po si Aling Dolores sa mga loan shark para makumpleto ang bayad. Sa sandaling tumakas si Miss Lopez, dala ang pera, tapos na po ang palabas. Tumingin si Clara sa mga taong masayang naglalakad sa labas ng cafe. Naalala niya kung gaano siya naging desperado na maging masaya tulad nila 3 taon na ang nakalipas at kung paano niya kailangang talikuran ang pagiging inosente para mabuhay. Nang gabing iyon, puno ng ingay ang bahay ni Aling Dolores. Naghahanda sila para sa isang ritual para sa suwerte. Mayroon pa silang ulo ng baboy. Hawak ni Aling Dolores ang kamay ni Vanessa, kunwari naiiyak. Dahil sa iyo, Vanessa, magiging may-ari na rin tayo ng gusali sa BGC. Kahit mamatay na ako, masaya na ako. Salamat, Iha. Hawak ni Vanessa ang kamay ni Aling Dolores, pinipigilan ang pandidiri at kunwari nagpunas ng luha. Lasing na si Marco at sinisigaw ang pangalan ni Clara. Clara Reyes, nakikita mo ba to? Nang mawala ka, dumating ang suwerte. Mabulok ka sana sa isang kwartong masikip habang buhay. Ang sigaw ni Marco ay babalik sa kanya na parang isang boomerang. Sa kanyang opisina, pinagdidikit ni Clara ang mga piraso ng basag na fountain pen. Inilagay niya ang dulo nito sa papel at isinulat ang mga pangalan ni Marco Sandoval at Dolores Sandoval. Pagkatapos, gumuhit siya ng isang malaking X sa ibabaw nito at bumulong. Bukas ng umaga, makikilala ninyo ang tunay na may-ari ng gusali sa BGC na pinapangarap ninyo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga itsura ninyo. Isang kidlat ang gumuhit sa madilim na kalangitan na sumalamin sa malamig na mga mata ni Clara. Habang nagpapatuloy ang peking tawanan sa bahay ni Aling Dolores, ang malaking alon ng paghihiganti ni Clara ay tahimik na gumagapang patungo sa kanila. Umiinom si Marco, walang kamalay-malay sa kapahamakang darating habang minamasahe ang balikat ni Vanessa. Isinara ni Clara ang mga dokumento at tumayo. Tara na, Attorney Cruz, magiging abala tayo bukas ng umaga. Lumabas si Clara ng gusali kasama si Attorney Cruz. Habang ang orasan ay mabilis na tumatakbo patungo sa eksenang gugulat kina Marco at Aling Dolores. Habang nag-aalab ang kanilang sakim na pagnanasa, ang malamig na hustisya ni Clara ay nabubuo na. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, isang malakas na ugong ng makina ang umalingaw-ngaw sa isang makitid at maruming eskinita, isang tunog na hindi nababagay sa lugar. Umakyat si Aling Dolores sa eskinita, umaasang may makikitang pera na itinago si Clara sa dati nitong apartment. Ngunit natigilan siya at nagtago sa likod ng isang poste ng kuryente. Sa harap ng hamak na apartment ni Clara, 5 itim at mararangyang sasakyan ang nakahilera. Ano to? Bakit may ganito kamamahaling mga sasakyan sa ganitong kapulubing lugar? Bulong ni Aling Dolores habang pinagmamasdan ng mga ito. Ilang sandali pa, bumaba mula sa mga sasakyan ng mga security guard na nakaitim na suit at pumila sa paanan ng hagdanan ng apartment. Bumukas ang pinto at dahan-dahang bumaba si Clara, nakasuot ng eleganteng silk suit at sunglasses sa halip na luma niyang salamin. Kinusot ni Aling Dolores ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Ang mga security guard sa ibaba ay sabay-sabay na yumuko ng 90 degrees at sumigaw. Magandang umaga, Ma'am Chairman. Handa na po ang sasakyan para sa board meeting. Sa narinig, halos matumba si Aling Dolores sa likod ng poste.
Bago sumakay sa sasakyan, lumingon si Clara sa direksyon ng poste kung saan nagtatago si Aling Dolores at ngumiti ng malamig. Kinilabutan si Aling Dolores at napaupo sa kinatatayuan niya. Imposible. Siya ba talaga yung tangang si Clara? Hindi maaari. Siguro multo lang yun. Nanginginig niyang tinawagan si Marco, ngunit hindi ito sumasagot dahil abala sa paghahanda para sa laro ng golf kasama si Vanessa. Ang convoy ni Clara ay umalis at si Aling Dolores ay tulalang umakyat patungo sa dating apartment ni Clara. Samantala, sa lobby ng construction company na pinagtatrabahuhan ni Marco, mas mahigpit ang seguridad kaysa karaniwan. Ang kanyang boss, si Mr. Jimenez, ay hindi mapakali sa harap ng VIP elevator. Dumaan si Marco at binati ito. "Sir, bakit po kayo nandito? May darating po bang importanteng bisita?" Hindi man lang tumingin si Mr. Jimenez kay Marco. "Hindi mo ba alam? Darating ngayon ang tunay na may-ari ng gusaling ito, ang chairwoman ng Gold Assets Management. Isang maling galaw lang, mawawala ang kontrata natin." Tumaas ang kilay ni Marco. Narinig niyang babae raw ang may-ari, pero binaliwala niya ito. Ngunit nang pumasok sa lobby ang isang babaeng pinalilibutan ng mga security guard, nabitawan ni Marco ang kanyang daladalang briefcase. Sa ilalim ng maningning na ilaw, ang babaeng may kumikinang na mga hikaw at hindi matatawarang aura ay walang iba kundi si Clara, ang babaeng itinakwil niya kahapon. Si Mr. Jimenez ay tumakbo palapit kay Clara at yumuko. "Ma'am Chairman, isang malaking karangalan po na naparito kayo. Sisiguraduhin po naming magiging komportable kayo habang nandito ang aming opisina." Hindi pinansin ni Clara si Mr. Jimenez at nilibot ang tingin sa lobby. Nagtama ang kanilang mga mata ni Marco na tila nagyelo sa kinatatayuan. Nanginginig ang labi ni Marco habang binubulong ang pangalan ni Clara. "Si Clara, anong ginagawa mo rito? Bakit kanila tinatawag na Ma'am Chairman?" Lahat ng tao ay napatingin kay Marco. Namutla si Mr. Jimenez at sinipa ang tagiliran ni Marco. "Marco, nababaliw ka na ba? Paano mo nagagawang tawagin sa pangalan ng chairwoman? Lumuhod ka at humingi ng tawad." Ngayon din, dahan-dahang lumakad si Clara palapit kay Marco. Huminto siya sa mismong harapan nito, bahagyang ibinaba ang kanyang salamin at bumulong ng malamig. "Mr. Sandoval, tama. Huwag kang umarting, kilala mo ako. Nakakainsulto." "Mr. Jimenez, tila hindi mo tinuturuan ng maayos ang empleyado mo. Kung ganito kababa ang kalidad ng mga tao rito, pag-iisipan kong muli kung dapat pa kayong manatili sa gusali ko." Sa isang salita ni Clara, halos isubsob ni Mr. Jimenez ang kanyang ulo sa sahig sa paghingi ng tawad. Tumalikod si Clara at naglakad patungo sa elevator habang si Marco ay naiwang tulala, tila hindi nakikita. Naalala niya kung paano niya pinagtawanan si Clara habang pumipirma ng annulment papers at kinilabutan siya. Samantala, si Aling Dolores ay nasa isang real estate office kausap si Attorney Cruz. Para makumpirma, tinanong niya ito, "Attorney, ano po ang pangalan ng chairwoman ng gusaling ito? Apelyido po ba niyang Reyes?" Inayos ni Attorney Cruz ang kanyang salamin. "Ang pangalan ni Ma'am Chairman ay kumpidensyal. Ang mas importante, Mrs. Sandoval, lampas na po kayo sa takdang araw ng pagbabayad. Alam niyo po bang kapag hindi niyo ito naayos ngayon, mawawala ang inyong down payment at magkakaroon pa kayo ng malaking multa?" Nataranta si Aling Dolores. Sinabi niyang hindi pa naideposito ni Vanessa ang pera mula sa resort. Paulit-ulit niyang tinawagan si Vanessa, ngunit hindi ito sumasagot. Si Vanessa ay nasa isang sanglaan. Ibinebenta ang kwintas na bigay ni Marco papunta sa isang sugalan. Bumalik si Clara sa kanyang opisina at nakatanggap ng ulat mula kay Attorney Cruz. Kinuha niya ang mga papeles ng paupahan ng restaurant ni Aling Dolores. "Attorney Cruz, yung restaurant na pinapatakbo ni Aling Dolores, itaas mo ang renta ng 3 beses simula ngayong buwan.
at padalhan mo na rin siya ng abiso na kailangan niyang palitan ang klase ng kanyang negosyo. Ang utos ni Clara ay tiyak at detalyado. Plano niyang dahan-dahang sakalin ang kanilang kabuhayan hanggang sa sila na mismo ang bumagsak. Tumingin siya sa bintana, sa gusali kung saan nagtatrabaho si Marco at kinausap ang kanyang sekretarya. Handa na ba ang mga ebidensya para sa internal audit ni Marco Sandoval? Yung tungkol sa pagnanakaw sa kumpanya at paggamit ng corporate card kasama ang kabit niya. Magalang na yumuko ang sekretarya at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ni Clara. Tiningnan niya ito at tumango ng may kasiyahan. Pagbalik ni Marco sa opisina, kalat na ang balita tungkol sa relasyon niya kay Clara. Iniiwasan siya ng kanyang mga kasamahan. Ipinatawag siya ni Mr. Jimenez at sinabihang mag-impake na. Dahil sa iyo, malulugi ang kumpanya. Paano mo nagawang hindi makilala at iwanan ng ganoon kaimportanteng tao? Nakakadiri kang kasama sa isang lugar, lumayas ka na. Nanginginig sa galit at kahihiyan si Marco habang pinalalayas. Sinubukan niyang tawagan si Clara, ngunit nakablock na ang numero niya. Sa desperasyon, pinuntahan niya ang restaurant ng kanyang ina. Ngunit may nakapaskil na doon na abiso ng pagtaas ng renta at si Aling Dolores ay nakaupo sa sahig, umiiyak. Marco, pinarurusahan yata tayo ng Diyos. Yung manugang kong si Clara, siya pala ang may-ari ng gusaling ito. Tinaasan niya ang renta natin ng 3 beses. Anong gagawin natin? Habang pinakikinggan ang pag-iyak ng ina, napaisip si Marco kung saan siya nagkamali. Ngunit huli na ang lahat para magsisi. Ang paghihiganti ni Clara ay nagsisimula pa lamang. Hinaplos ni Clara ang gintong nameplate sa kanyang pinto at isang malamig na luha ang pumatak. Habang binubura niya sa isip ang bawat masasakit na salitang narinig niya mula sa kanila, idineklara niya sa sarili na siya na ngayon ang reynang humahawak sa kanilang mga buhay. Nagsimulang magsisihan sina Aling Dolores at Marco sa madilim na sulok ng kanilang restaurant. Tinanong ni Clara sa kanyang sekretarya ang susunod niyang schedule at lumabas ng opisina. Sa bawat yabag ng kanyang takong sa marmol na sahig, unti-unting namamatay ang pag-asa ni na Marco at Aling Dolores. Sa kanyang kaharian, handa na si Clara na panoorin ang kanilang pagbagsak. Nakita ni Marco ang interview ni Clara sa isang malaking billboard sa EDSA at paulit-ulit na sinampal ang sarili. Si Aling Dolores naman ay tumakbo pabalik sa dating apartment ni Clara para kunin ang mga gamit na itinapon niya, ngunit malinis na ang lugar. Isang malamig na legal notice na lang mula kay Clara ang inililipad ng hangin. Hindi na lumingon si Clara. Nagsimula na siyang maglakad sa maningning na landas ng kanyang paghihiganti. Nakaupo si Clara sa malambot na sofa sa kanyang opisina kung saan tanaw ang maningning na tanawin ng BGC. Ang mga ilaw ng syudad ay parang libu-libong hiyas, ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, naroon pa rin ang alikabok ng 3 taong pagtitiis. Kahit matagumpay ang kanyang pagbabalik sa malawak at tahimik na espasyong iyon, nakaramdam siya ng kakaibang kahungkagan. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Cruz kasama ang isang matandang Ginoo. Maputi na ang buhok ng Ginoo, ngunit kitang-kita sa kanyang tindig ang kanyang kapangyarihan. Siya si Don Alejandro de la Cuesta, ang matalik na kaibigan at kasosyo ng yumaong lolo ni Clara. Tiningnan ni Don Alejandro ang pagod, ngunit matatag na mukha ni Clara at malumanay na inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Clara, iha, napakahirap ng pinagdaanan mo. Dapat sana'y mas maaga akong dumating, ngunit dahil sa habilin ng lolo mo, kinailangan kong magtimpi. Labis akong humahanga sa iyong katatagan. Sa mainit na boses ni Don Alejandro, tila bumigay ang lahat ng pinipigil na sama ng loob ni Clara. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Tito Alejandro, ngayong nandito na po kayo, parang ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Tama po ba ang ginawa kong pagtitiis? Kung nakikita po ako ni Lolo, matutuwa po kaya siya? Hindi po ba ako mukhang masyadong masama sa pagnanais kong maghiganti? Tinapik ni Don Alejandro ang kamay ni Clara.
Anong masama? Kung iisipin ang ginawa nila sa'yo, kulang pa yan. Clara, ang paghiganti gamit ang pera ay hindi sapat. Kailangan mong siguraduhin na hindi na sila makakabangon sa legal at sosyal na paraan. Nandito ako sa likod mo, magiging pader mo ako. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Dahil sa suporta ni Don Alejandro, muling nag-alab ang determinasyon sa mga mata ni Clara. Magdamag silang nagplano kasama si Attorney Cruz. Gagamitin ni Don Alejandro ang kanyang malawak na koneksyon sa negosyo at gobyerno para tulungan si Clara at ilantad ang lahat ng iligal na gawain ng pamilya Sandoval. Makalipas ang 2 araw, nasuspinde si Marco sa trabaho dahil sa kasong pagnanakaw sa kumpanya. Pag-uwi niya, nakita niya ang isang dilaw na notice of levy sa kanilang pintuan. Nataranta siyang pumasok sa bahay. Magulo ang loob ng bahay. Si Aling Dolores ay nakaupo sa sahig, umiiyak at sinasabunutan ang sarili. "Ma, ano to? Bakit may ganito sa pinto natin? Nakausap mo na ba si Vanessa? Nasaan na yung perang kinuha niya?" Sigaw ni Marco. Tiningnan siya ni Aling Dolores na may blankong mga mata. "Marco, tapos na tayo. Ninakaw pala ng Vanessa na yan ang selyo ko at ginamit para mangutang sa mga 5,006. Kaninang umaga, may mga lalaking dumating dito. Sinasabing isusubasta ang bahay natin kung hindi tayo magbabayad. Tawagan mo si Clara. Hindi naman siguro niya tayo hahayaang mamatay." Napatawa si Marco ng mapakla. "Sa tingin mo, sasagutin ni Clara ang tawag natin? Hindi mo ba nakita kung paano niya ako tingnan na parang basura sa lobby? Kasalanan mo to, Ma. Kung hindi mo siya trinato na parang katulong, hindi sana tayo aabot sa ganito." Nagulat si Aling Dolores at malakas na sinampal si Marco. Sumigaw siya ng parang nababaliw. "Anong karapatan mong sabihin yan? Ikaw tong laging wala sa bahay ng bababae tapos hindi mo man lang nalaman na milyonarya pala ang asawa mo. Ikaw ang nagpalayas sa kanya. Puntahan mo si Clara at magmakaawa ka. Lumuhod ka, gumapang ka, basta makahingi ka ng pera." Nagpatuloy ang kanilang sigawan at sisihan sa gitna ng magulong sala. Samantala, itinatag ni Clara ang isang scholarship foundation na ipinangalan sa kanyang lolo. Hindi lamang siya nag-focus sa personal na paghihiganti, kundi ginamit niya ang kanyang yaman para sa makabuluhang bagay. Ang paglulunsad ng kanyang foundation ay ibinalita sa TV, naging isang respetadong pilantropo si Clara. Si Aling Dolores, na malapit nang mapaalis sa kanyang restaurant, ay nagpunta sa lobby ng gusali ni Clara, mukhang gusgusin. Sa malaking screen sa lobby, ipinapalabas ang interview ni Clara kasama ang mga matataas na opisyal. Nang makita ni Aling Dolores ang marangal na itsura ni Clara, napasigaw siya at napaupo. Hindi yan si Clara. Imposibleng yumaman siya ng ganyan. Pagkatapos niya akong gawing pulubi, siya lang ang magniningning. Pandaraya to. Ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo ang manugang ko. Dumating ang mga security guard at kinaladkad siya palabas. Habang kinakaladkad, paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan ni Clara, ngunit walang sinumang pumansin sa kanya. Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Clara ang lahat sa monitor. Dati, siguro ay maaawa siya. Ngunit ngayon, wala siyang naramdaman kundi malamig na kapayapaan. Inutusan niya si Attorney Cruz. Attorney Cruz, alamin mo kung kanino nangutang si Aling Dolores. Bilhin natin ang lahat ng utang niya. Ngayon, sa akin na siya diretsong magbabayad. Humanga si Attorney Cruz sa talino at bagsik ni Clara. Plano niyang kontrolin ang bawat aspeto ng kanilang buhay. Nang gabing iyon, desperadong nag-text si Marco kay Clara. Clara, patawarin mo ako. Mag-usap tayo. Alalahanin mo ang 3 taon nating pagsasama. Maawa ka. Habang pauwi sa kanyang limusin, binasa ni Clara ang mga text. Naalala niya noong minsan,
May lagnat siya at kailangan niyang pumunta sa ospital. Ngunit sinabi ni Marco na mag-taxi na lang siya dahil iinom ito kasama ng mga kaibigan. Tinitigan niya ang numero ni Marco at walang pag-aalinlangang itinapon ang telepono sa bintana. Lumubog ito sa madilim na tubig ng Ilog Pasig. Marco, hindi ako ang tinapon mo, kundi ang huling pagkakataon sa buhay mo. Wala na ako sa mundo mo. Ang natitira na lang ay ang kabayaran sa mga kasalanan mo. Kinuha ni Clara ang bagong telepono na bigay ni Don Alejandro, puno ng mga contact ng mga bagong kaibigan at kasosyo. Tinanggal na niya ang lahat ng basura ng nakaraan. Sa kanyang tabi, mayroon na siyang si Don Alejandro bilang gabay at si Attorney Cruz bilang tapat na tauhan. At higit sa lahat, natuklasan na niya ang kanyang sariling halaga. Naramdaman ni Clara ang tunay na kalayaan. Si Marco naman ay magdamag na uminom at umiyak. Si Aling Dolores ay hindi makatulog sa takot na bumalik ang mga nagpapautang. Ang liwanag ng pag-asa ni Clara ay naging pinakamatulis na patalim na unti-unting sumasakal sa kanila. Pag-uwi, naglagay si Clara ng isang puting bulaklak sa harap ng litrato ng kanyang lolo. Nagsisimula na siyang lumago, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang leader na humuhubog sa sariling kapalaran. Pagtulog niya, alam niyang mas malaking pagbagsak ang naghihintay sa kanyang mga dating biyenan kinabukasan. Ang pinakamataas na palapag ng Gold Tower sa gitna ng BGC ay nagliliwanag. Ito ang araw ng charity auction ng foundation ni Clara, ang kanyang opisyal na pagpasok sa mataas na lipunan. Ang lugar ay napakaganda, pinalamutian ng mga mamahaling kurtina at gintong ilaw. Sa gitna ay nakadisplay ang mga koleksyon ng sining ng kanyang lolo. Nakatayo si Clara sa harap ng salamin sa dressing room, nakasuot ng isang napakagandang bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang karangalan. Pumasok si Don Alejandro at ngumiti. Clara, iha, napakaganda mo ngayon. Kung nakikita ka lang ng lolo mo, huwag kang kabahan. Ipakita mo lang sa kanila ang busilak mong puso. Ngumiti si Clara. Salamat po, Tito. Kinakabahan po ako, pero pakiramdam ko ay nandito si lolo. Ito ay para ipagpatuloy ang kanyang legasiya. Hawak niya sa kamay ang basag na piraso ng fountain pen, isang paalala ng kanyang pinagdaanan at pinagmulan ng kanyang lakas. Lumakad siya nang may tiwala patungo sa entablado. Nang siya ay lumitaw, lahat ay natahimik, na sinundan ng malakas na palakpakan. Nagsalita siya sa mikropono. Mga kaibigan, sa loob ng 3 taon, namuhay ako bilang isang simpleng tutor. Naranasan kong maliitin dahil sa kawalan ng pera at itakwil ng mga taong akala ko'y pamilya. Ngunit sa panahong iyon, natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa laman ng kanyang bank account, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Ang kanyang talumpati ay umantig sa puso ng lahat. Nang ipakita ang isang video niya na lihim na nagpapakain sa mga taong lansangan, tumayo ang lahat at pinalakpakan siya. Naramdaman ni Clara ang tagumpay ng kanyang paninindigan. Ngunit sa labas ng gusali, isang karima-rimarim na eksena ang nagaganap. Si Aling Dolores na nakasuot ng gusgusing damit at si Marco na balbas sarado ay nakikipagtulakan sa mga security guard, sumisigaw na gusto nilang makausap si Clara. Bitawan niyo ako! Alam niyo ba kung sino ako? Biyenan ako ng chairwoman ninyo, sigaw ni Aling Dolores. Sinubukan pa niyang kagatin ang braso ng isang guard. Si Marco naman ay sumisigaw din. Hoy! Sabihin niyo sa amo niyo, nandito si Marco Sandoval. Kahit naghiwalay na kami, may pinagsamahan kami. Palabasin niyo si Clara kung ayaw niyong guluhin ko, to at ipamedya. Kinukuhanan sila ng video ng mga dumadaan. Wala na ang dating yabang ni Marco at ang pagiging donya ni Aling Dolores. Tanging ang kanilang kasakiman ang nakikita. Mula sa loob, pinapanood ni Clara ang lahat sa monitor. Malamig niyang inutusan ang kanyang sekretarya. Sabihin niyo sa kanila, hindi ko sila kilala. I-report niyo sila sa pulis para sa public disturbance at defamation.
at huwag niyo silang papasukin. Pinalakas ang seguridad at walang nagawa sina Aling Dolores at Marco kundi kalad ka rin palabas. Napaupo si Aling Dolores sa kalsada at humagulgol. Diyos ko, ang tanga-tanga ko, ginto na, naging bato pa. Clara, patawarin mo ako, maawa ka. Si Marco naman ay paulit-ulit na sinasampal ang sarili habang umiiyak. Ang katotohanang ang babaeng itinakwil niya ay isang reyna ngayon sa itaas ay unti-unting sumisira sa kanyang pag-iisip. Matagumpay na natapos ang auction at nag-toast sila ni Don Alejandro. Bilyon-bilyong piso ang nalikom para sa charity at ang reputasyon ni Clara ay lalong tumaas. Lumabas siya sa terrace at dinamdam ang malamig na hangin. Ito ay ngiti ng kapayapaan, hindi ng paghihiganti. Lumapit si Attorney Cruz. Ma'am Chairman, napakaganda po ng reaksyon ng publiko sa interview ninyo. Lalo na nang malaman nila ang mga kabutihan ninyo. Tumaas po ang imahe at stocks ng kumpanya natin. Napagtanto ni Clara na ang hinahanap niya ay hindi pera o kapangyarihan, kundi dignidad at tunay na samahan. Bumaling siya kay Attorney Cruz. Attorney Cruz, alam nating hindi sila basta-basta susuko. Hayaan natin silang maghanda para sa kanilang huling pag-atake. Ipapaalam natin sa kanila na mas masakit ang pagbagsak mula sa pinakamataas. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Handa siyang panuorin kung paano nila wawasakin ang kanilang mga sarili. Nang gabing iyon, nakatulog si Clara ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Sina Aling Dolores at Marco naman ay nag-away sa loob ng kulungan. Si Vanessa ay naubos na ang pera at palaboy-laboy na sa kalye. Sa kanyang panaginip, nakita ni Clara ang kanyang lolo na hinahaplos ang kanyang ulo at sinasabing, "Magaling, apo." Umiyak siya habang nakangiti. Ang mga luhang iyon ang naghugas sa lahat ng sakit ng nakaraan, ngunit ang kapayapaan ay hindi magtatagal. Isang bagong unos ang paparating. Ang huling desperadong galaw ng kanyang mga biyenan ay malapit na. Kinabukasan, ang hangin sa opisina ni Clara sa Gold Tower ay tila mas mabigat. Sinusubukan niyang magsimula ng trabaho nang makarinig siya ng malakas na tunog ng megaphone mula sa labas. Tumingin siya sa bintana. Sa ibaba, si Aling Dolores na nakasuot ng puting damit na parang nagluluksa at may pulang tali sa ulo ay may hawak na placard. Patalsikin ang mukhang perang si Clara Reyes. Sumisigaw siya sa mga dumadaan. Tingnan niyo ang babaeng nakatira sa itaas ng gusaling. Yan, nakikain, nakitira sa amin ng 3 taon, tapos ngayong may pera na, iniwan ang anak ko at pinalayas ang biyenan. Isa siyang demonyo. Umiiyak siya at naglulupasay. Sa tabi niya, si Marco ay nakasetup ng cellphone para sa isang Facebook Live, nagsasabi ng mga kasinungalingan at masasakit na salita laban kay Clara. Kitang-kita niyo, mga kababayan, ang gusaling yan ay itinayo sa kasinungalingan. Clara Reyes, lumabas ka dyan at lumuhod sa harap ng nanay ko. Ibalik mo ang kalahati ng yaman ko na ninakaw mo. Kung hindi, hindi kami aalis dito. Dumami agad ang viewers ng live stream at napuno ng masasakit na komento ang website ng kumpanya ni Clara. Pinanood ni Clara ang lahat mula sa kanyang opisina, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para kumilos. Pumasok si Attorney Cruz, namumutla. "Ma'am Chairman, mas malala pa po ang sitwasyon. Nagsampa po ng kaso si Aling Dolores para sa Property Division. Sinasabi niyang tinago niyo raw ang yaman niyo habang kasal pa kayo at malaki raw ang naitulong ni Marco sa tagumpay niyo." Napatawa si Clara. "Attorney Cruz, ang yaman ko ay mana mula sa lolo ko, hindi yan kasama sa conjugal property." Bakit sila nagsasampa ng ganitong kaso? Itinuro ni Attorney Cruz ang monitor. Gimik lang po ang kaso para makuha ang simpatya ng tao. Ang masama po, yung mga litratong pinakalat nila. Larawan ni Aling Dolores na puno ng pasa
Sinasabing binugbog niyo raw siya. Halatang peke, pero naniniwala na ang mga tao. Nakita ni Clara ang litrato. Halatang gawa-gawa lang ang mga pasa. Ngunit ang mga tao ay galit na sa kanya. Biglang tumunog ang fire alarm. Isang malaking sunog ang sumiklab sa basement ng isa niyang gusali. Ma'am Chairman, nagkaroon po ng sunog sa basement ng Building 4. Maraming kumpanya ang nagrereklamo dahil sa nawalang data. Ang mga investor gusto nang i-pull out ang kanilang pera. Sigaw ng kanyang sekretarya. Nahilo si Clara. Alam niyang pakana ito ni Marco, ngunit bago siya makalabas, hinarang siya ng board of directors ng kanyang kumpanya. Galit silang lahat. Chairwoman Reyes, anong kahihiyan to? Dahil sa personal mong problema, bumagsak ang stocks natin. Ngayong may sunog pa, hindi ka na namin mapagkakatiwalaan. Mag-resign ka na, sigaw ni Mr. Kim, isa sa mga board member. Oo, ibigay mo na ang pamamahala sa iba. Kung hindi, ipapasa namin ang resolusyon para patalsikin ka. Dagdag ng isa pa, ngunit hindi umiyak si Clara, tiningnan niya sila isa-isa. Mga Ginoo, lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Kung aatras ako ngayon, parang sinabi ko na ring talo na ako. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Ako mismo ang maglalabas ng katotohanan. Ngunit tinawanan lang siya ng mga ito at umalis. Naiwan siyang mag-isa. Nakatanggap siya ng text mula sa isang unknown number, si Marco. Clara, ibigay mo ang 80% ng yaman mo at ititigil ko na to. Nagngit-ngit sa galit si Clara. Tinawagan niya si Attorney Cruz para kausapin si Don Alejandro, ngunit masamang balita ang natanggap niya. Ma'am Chairman, si Don Alejandro po ay nasa NBI. Iniimbestigahan dahil sa isang gawa-gawang kaso mula sa kalaban nating kumpanya, ang Taipan Construction. Tayo na lang po ang natitira. Lalo siyang nalugmok nang malaman niyang nawawala rin ang pinagkakatiwalaan niyang sekretarya na siyang nakakaalam ng password ng kanyang personal na vault. Lahat ay planado. Mula sa bintana, nakita niyang isinakay sa ambulansya si Aling Dolores, kunwari hinimatay. Sumisigaw ng masasamang salita ang mga tao laban sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo. Aling Dolores, Marco, hindi ko akalain na ganito kayo kababaw. Pero may isang bagay kayong nakalimutan. Hindi ako isang prinsesang pinalaki lang sa yaman. Kinuha niya ang isang lumang kwaderno. Dito nakasulat ang lahat ng aral at stratehiya ng kanyang lolo. Muling nag-alab ang kanyang mga mata. Inutusan niya si Attorney Cruz na buuin ang isang secret investigation team. Ang gabi ay puno ng galit laban sa kanya. Ngunit sa katahimikan ng kanyang opisina, habang nagdiriwang ang kanyang mga kaaway, si Clara ay naghahasa ng pinakamatulis na espada para sa kanyang huling pag-atake. Ipinadala niya ang isang maikli ngunit malinaw na text kay Attorney Cruz. Attorney Cruz, oras na para hubarin ang ating mga maskara. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Bukas, ang board meeting ang magiging libingan nila. Hindi na siya natatakot. Ang perpektong sandata para patunayan ang kanyang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na. Kinabukasan, sa board meeting, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Pumasok si Clara, nakasuot ng madilim na business suit at naupo sa unahan. Sa kanyang harapan ay ang mga board member na kampante na sa kanilang tagumpay. Chairwoman Reyes, hindi mo ba naririnig ang sigaw ng mga tao? Dahil sa iyo, lugmok na ang kumpanya. Mag-resign ka na, sigaw ni Mr. Kim. Humigop muna ng tsaa si Clara bago magsalita. Tiningnan niya sila isa-isa. Mga Ginoo, ang katotohanan gusto niyong makita, ipapalabas natin ngayon sa screen. Hiningi ko ang 3 araw para ihanda ang nakakatuwang sandaling ito. Manood kayo ng mabuti. Sa malaking screen, lumabas ang isang video. Si Aling Dolores sa isang eskinita, paulit-ulit na sinusuntok ang sarili para magkaroon ng pasa. Gumamit pa siya ng makeup para magmukhang mas malala ito. May video pa na siya mismo ang tumatapak
sa sarili niyang braso gamit ang isang sapatos na kamukha ng kay Clara. Isang magaling na aktres si Aling Dolores, hindi ba? At kayo mga Ginoo, naniwala kayo agad. Pero heto pa, tingnan natin kung sino ang tunay na may sala sa sunog. Lumabas ang isang dashcam video ni Marco na nag-aabot ng isang bag ng pera sa isang lalaki. Siguraduhin mong masusunog yan ng maayos para mapaalis na si Clara, sabi ni Marco sa video. Mayroon ding recording ng lalaking inupahan niya na umaamin sa lahat. Natahimik ang buong kwarto. Naghagis si Clara ng 2 folder sa harap ni na Mr. Kim at ng isa pang board member. Nandyan ang ebidensya ng pagtanggap nyo ng suhol mula sa Taipan Construction. Ang plano nyo ay patalsikin ako at ibenta ang kumpanya sa kanila sa murang halaga kapalit ng mga penthouse at Swiss bank account. Hindi ba? Napaupo sa sahig si Mr. Kim at nagmakaawa. Ma'am Chairman, patawarin niyo po ako. Tinukso lang po nila ako. Attorney Cruz, sabi ni Clara, i-turn over mo sila sa mga pulis para sa kasong bribery at corporate sabotage. At maghanda ka ng pinakamalaking demanda laban sa Taipan Construction. Ikalat niyo na rin ang lahat ng ebidensyang ito sa media para malaman ng lahat ang katotohanan. Kinaladkad palabas ng mga security guard ang mga board member. Sumakay agad si Clara sa sasakyan at nagpunta sa puntod ng kanyang mga magulang sa isang memorial park. Pagdating doon, nakita niya si Aling Dolores na may hawak na maso at winawasak ang lapida ng kanyang mga magulang habang binubuhusan ito ng pulang pintura. Mga walang hiya kayong mag-anak. Patay na, nakaharang pa rin sa buhay ko. Clara, sa tingin mo makakatagal ka kapag nakita mo to? Nang itataas ni Aling Dolores ang maso, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena. Pinalibutan ng mga pulis ang lugar. Bumaba si Clara mula sa sasakyan. Hayop ka! Nagsumbong ka pa sa pulis! Biyenan mo ako! Sigaw ni Aling Dolores. Tiningnan ni Clara ang winasak na puntod, pinipigilan ng luha at tumango sa mga pulis. Aling Dolores, ang ginawa mo ay grave malicious mischief at trespassing. At accomplice ka pa sa arson at extortion na ginawa ng anak mo. At yung 5 milyong utang mo sa 5,006, binili ko na kahapon. Ako na ang naniningil sa iyo ngayon. Nanlambot si Aling Dolores at hinuli ng mga pulis. Si Marco naman ay nahuli sa airport habang sinusubukang tumakas. Ang lahat ng pangyayari ay ibinalita sa TV at ang galit ng publiko kay Clara ay naging suporta. Pagbalik niya sa Gold Tower, tiningnan niya ang gusali ng Taipan Construction, Attorney Cruz. Ngayong bagsak ang presyo ng stocks ng Taipan Construction, bilhin mo lahat. Sila ang gustong lumamon sa atin. Ngayon, tayo naman ang lalamon sa kanila. At siguraduhin mong walang awa nating kakasuhan sina Marco at Aling Dolores. Sa isang iglap, napasakamay ni Clara ang Taipan Construction. Tumingin siya sa litrato ng kanyang lolo at ngumiti. Ang katapatan at tapang na itinuro nito ang nanalo laban sa kasakiman. Nang dapit hapon, nilinis niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Nagdesisyon siyang harapin ang mundo ng buong tapang. Sina Aling Dolores at Marco ay magkasama sa isang malamig na selda nagsisisihan. Ang paghihiganti ni Clara ay nagwakas. Nagbigay ng hustisya at pag-asa. Attorney Cruz, salamat sa lahat. Bukas, maghanda tayo para sa press conference ng pagbili natin sa Taipan Construction. Gawin nating engrande. Ang tunog ng kanyang takong ay sumasalamin sa kanyang tagumpay. Ang pagbabalik ng Reyna ay naging perpekto. Lumipas ang 3 buwan. Sa isang malaking billboard sa EDSA, ipinapalabas ang seremonya ng unang batch ng mga scholar ng Clara Reyes Foundation. Nakangiti si Clara habang hawak ang kamay ng mga bata, isang larawan ng kagandahan at kabutihan. Ngunit sa kabilang kalsada, isang matandang babae, marumi at gusgusin, ang nagtutulak ng kariton na puno ng basura. Si Aling Dolores. Tinitingnan niya ang billboard
umiiyak. Diyos ko, yan sana ang manugang ko. Yan sanang lahat ay sa akin. Clara, nabaliw ako noon. Iniiwasan siya ng mga taong dumaraan dahil sa kanyang amoy. Huminto ang isang itim na limusin. Umaasa si Aling Dolores na si Clara iyon. Ngunit isang sekretarya ang bumaba at nagabot ng sobre. Aling Dolores, ito po ang tulong pinansyal mula kay Ma'am Chairman. Huling buwan na po ito. Sa susunod na buwan, kailangan nyo na pong pumasok sa isang welfare facility. Teka, hindi ba siya kasama? Gusto ko siyang makausap, kahit isang beses lang. Luluhod ako sa kanya, pagmamakaawa ni Aling Dolores. Ngunit tinalikuran lang siya ng sekretarya. Napaupo si Aling Dolores sa kalsada at humagulgol. Samantala, sa loob ng bilangguan, si Marco ay nagsusulat ng mga liham ng pagsisisi para kay Clara. Ngunit lahat ng iyon ay pinupunit lang bago pa man maipadala. Clara, bakit ko ginawa yun sa'yo? Kapag nakalaya ako, pagsisilbihan kita habang buhay. Pakiusap, dalawin mo ako. Ngunit tanging sigaw lang ng ibang preso ang kanyang naririnig. Nang malaman niyang hindi man lang binabasa ni Clara ang mga sulat niya, doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Clara sa isang feeding program na siya mismo ang nagtayo. Nakasuot siya ng simpleng apron at naghahain ng pagkain sa mga matatanda. Sa dulo ng pila, nakatayo si Aling Dolores, nakayuko. Nang makita niyang si Clara ang naghahain, nanginginig siya. Walang emosyon na nilagyan ni Clara ng mainit na sabaw ang kanyang plato. Tiningnan niya si Aling Dolores sa mata. Nay, kumain na po kayo bago lumamig. Mag-ingat po kayo sa kalusugan para maabutan niyo pa ang paglaya ng anak ninyo. Sa tawag na Nay, bumuhos ang luha ni Aling Dolores. Lumuhod siya at nagmakaawa. Clara, patawarin mo ako. Nabulag ako sa pera. Patawarin mo ang matandang to. Dahan-dahang inalis ni Clara ang kamay ni Aling Dolores. Napatawad ko na po kayo, Nay. Pero alam nating hindi na natin maibabalik ang dati. Ang isang mangkok na ito ng sabaw ang huling kabutihan na maibibigay ko sa inyo. Kumain po kayo at magsimula ng sarili ninyong buhay dahil ako sisimulan ko na rin ang sa akin. Nagpatuloy sa paghahain si Clara. Habang kumakain ng sabaw na may kasamang luha, tinanggap ni Aling Dolores ang kanyang mapait na katotohanan. Paglabas ni Clara, sinalubong siya ni Attorney Cruz. Ma'am Chairman, tapos na po ang acquisition ng Taipan Construction. Tayo na po ang numero 1 sa industriya. At kalahati po ng kita ay inilaan natin para sa mga nangangailangan. Tumango si Clara. Tapos na siya sa madilim na lagusan ng paghihiganti. Ngayon, nasa landas na siya ng pagtulong. Attorney Cruz, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko to magagawa. Bukas, pumunta tayo sa puntod ni Lolo. Kinabukasan, sa puntod ng kanyang lolo, inilapag ni Clara ang isang palumpon ng puting bulaklak at ang naayos na fountain pen. Lolo, tinupad ko po ang pangako ko. Hindi po ako naging alipin ng pera. Pinatawad ko na po sila. At ngayon, payapa na ang puso ko. Sigurado po akong ipinagmamalaki niyo ako. Tila sumasagot ang banayad na hangin. Pumikit si Clara at naramdaman ang kapayapaan. Ma'am Chairman, oras na po para umalis. Naghihintay na po ang mga bata sa foundation, sabi ni Attorney Cruz. Habang pababa, tiningnan ni Clara ang maaliwalas na kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno na ng pag-asa, hindi na ng galit. Ang 10 gusali sa BGC na pinangarap ng kanyang mga biyenan ay naging tahanan na ng pag-asa para sa marami. Ipinakita ni Clara na ang tunay na kislap ng yaman ay nasa pagbabahagi nito. Sina Marco at Aling Dolores ay habambuhay na magsisisi. Bago sumakay sa sasakyan, muli niyang tiningnan ang bundok kung nasaan ang kanyang lolo. Hindi na siya asawa o manugang ng kahit sino. Siya na si Clara Reyes, isang lider at pilantropo. Ang dating malupit na paghihiganti ay naging isang magandang kwento ng pag-ibig at pagpapatawad.
Ang pagbabalik ng Reyna ay nagwakas sa isang perpekto at nakakaantig na paraan. Ang pagtitiis ni Clara, na mas pinahalagahan ang tao kaysa pera, ay nagbunga ng maningning na tagumpay. Ang sinapit ng kanyang mga biyenan na nabulag sa pansamantalang yaman ay isang malungkot na paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso. Sanay maging aral ito sa atin na huwag husgahan ng isang tao batay sa panlabas na anyo. Hangad namin ang patuloy na kaligayahan at tagumpay para kay Clara. Kung napakinggan ninyo ang buong kwento, mag-iwan ng komento. Hanggang sa muli, ito ang tambayan ni Ate Ganda. Salamat.